In this video, pag-usapan natin ang 3 steps paano gumawa ng winning at profitable na ads. Tanda mo to, kahit pa madaming nanonood at madaming nagla-likes or madaming nagko-comment sa ads mo, pero kung walang nag-i-inquire or kung basura naman yung mga nag-i-inquire, wala din, di ba? So, share ko sa iyo ngayon yung ilan sa best practices na pwede mong gawin sa pag-create ng effective na ads. Step number 1, kailangan makuha mo yung attention nila. So, your objective ay mapahinto mo sila or mapahinto mo yung mga potential prospects mo sa kanilang pag-i-scroll, no? So, yung mga tao sa Facebook, they are very busy sa pag-browse at pag-scroll ng kanilang mga newsfeed. Tama? So, ang tanong, paano mo magagawa na mag-grab yung attention nila? Paano mo mabibingwit yung attention ng mga prospects mo? So, una, pwede kang magpakita ng mga visual na nakaka-curious, no? Tulad ng mga kakaibang mga thumbnails. Yung iba, ang tawag nila dito ay pattern interrupt, no? So, magpapakita ka ng something sa video mo na nakaka-curious or anything na nakaka-interrupt, no? So, pangalawa ay pwede kang mag-ask ng questions, no? Mga relevant na tanong, no? Related sa current struggles nila, no? Na gusto nilang ma-solve. Okay? Basta yung tanong mo or yung question mo is all about them. Okay? Pangalawa, or step number 2, kailangan magkaroon sila ng interest. Kahit pa napahinto mo na sila, no? Nabingwit mo na yung attention nila, kung hindi sila magiging interesado, well, hindi pa rin magiging effective at magiging engaging yung ads mo, no? So, paano gagawin mo ngayon? Pwede mong sabihin sa video mo kung ano yung biggest takeaway or yung big promise na tinatawag. Sa madaling salita, ano yung mapapala nila pag pinanood nila yung ads mo. For example, pwede mong sabihin sa video, kapag tinapos mo itong video na to, matututunan mo paano magsimula ng business para hindi mo na poproblemahin yung palaging kapo sa pera. Or, hey, thank you for watching. Malalaman mo sa video na to paano magsimula ng real estate or staycation business para blank. Okay? So, sa ganitong paraan, magagawa mong makuha yung interest nila dahil you are talking about them and about their desires. And step number 3, kailangan mapatake action mo sila. Ito, very important. No? So, nakuha mo na yung attention nila, no? Nakuha mo na yung interest nila. Ngayon naman, sabihin mo ng diretsahan, no? Ng malinaw kung ano yung next na gagawin nila. Kailangan ba nilang mag-click or kailangan ba nilang mag-comment doon sa comment section? So, kailangan very clear sa kanila yon. Okay? So, pwede mong sabihin to. For example, kung gusto mong maka-access sa free training, i-click mo lang yung send message button sa baba. Kung send message yung call to action mo, okay? And pwede mo rin sabihin, kung gusto mo makapag-book for a free consultation, no, i-click mo lang yung button na meron dyan sa baba. Okay? Sabihin mo ng diretsahan, walang paligoy-ligoy, okay? Yung next step or yung action na gagawin nila para makuha nila yung big promise, yung benefits na inaalok mo. So, ganoon lang kasimple. Gamitin mo tong 3 simple steps na to sa magiging ads mo. And by the way, kung meron ka ng effective ads at nagkakaroon ka na ng mga inquiries, meron ka ng prospects, at ang problema mo ay paano mo sila mako-convert into sales, meron akong free video na ginawa kung saan matututunan mo doon paano mag-build ng sales funnel that converts strangers into paying customers. So, i-click mo lang yung link na meron dyan sa comment section or sa description para ma-access mo yung free video na yon at matutunan mo na paano magkaroon ng madaming sales ng halos walang kahirap-hirap. Pwede ito sa beginner or kahit sa hindi techie.